Ano ang gagawin mo sa February 14? Hindi maitatanggi na sa Pilipinas inaabangan ng ganitong month, yung month ng Pebrero, yung Valentine's Day o yung tinatawag ngayon na Hearts Day. Kaya ngayong iba, kahit sa school, sineselebrate ayan, Happy Hearts Day, Happy Valentine's, may mga bulaklak na pula, lobong pula, tapos merong mga kupido o anghel. Ano nga ba ang Valentine's Day? Yan muna yung sagutin natin. Ang Valentine's Day, napakarami na po na nakalagay sa Google o sa mga libro kapag pinag-aralan natin kung saan nagmula ang Valentine's Day. Marami ka pa pong malalaman at mababasa patungkol po sa Valentine's Day kung saan ito nag-root, kung saan ito nagsimula. At marami kang makikita doon ng Valentine's Day ay hindi maka-Diyos na selebrasyon. It's pagan celebration. It is satanic. Pero ganun pa man, ang mga tao ay walang pakialam. Kahit sabihin mo na kung ano ang ibig sabihin ng Valentine's Day at kung ano ang nilalaman nito, bakit sineselebrate ito, kahit na alam na nila na ito ay satanic. Ang mga tao ay walang pakialam. Sa hindi pa rin nakakaalam, ang Valentine's Day po is satanic or demonic. Ayaw sa gusto po natin, maniwala kayo o hindi, ito po ay hindi maka-Diyos. Ganun pa man, however, marami pa rin walang pakialam, sineselebrate ito at ginagawa po. Hindi rin po maitatanggi na inaabangan talaga to ng mga Pilipino, lalo na mga kabataan, mga young people. Dito nila dinidate yung kanilang mga crush, yung kanilang mga girlfriend, mga boyfriend. Di lang po yan ang ginagawa sa Valentine's Day. Kung mapapansin natin, napakaraming post na kung ano ang dapat gawin. Merong mga kabastusan, merong mga dapat puntahan, na hindi dapat pwedeng gawin ng mga kabataan pa at ng mga hindi pa kasal. So hindi tayo magfo-focus kung saan nagmula ang Valentine's Day at kung saan po ito nag-root. Pag-aralan po natin at talakayin natin kung ano ang ginagawa at pagkatapos mag-date sa Valentine's Day. Yan po ang pag-aaralan, tatalakayin natin sa video ito. So pagpupukusan po natin kung ano ang nangyayari at pagkatapos mangyari doon sa dating sa Valentine's Day. Number 1 is premarital sex. Ang premarital sex po ay pakikipagtalik sa hindi mo pa asawa. Hindi pa kayo kasal pero ginagawa nyo na itong gawain ng mga kasal. Sa Pilipinas ay merong 1 out of 3 Filipino youth has engaged in premarital sex. Sila ay umaamin na sila ay nakikipag-sex na kahit hindi pa sila kasal. Sa 12 kabataan, 4 ang umaamin na sila po ay nakikipag-sex na kahit wala pa silang asawa. O hindi pa sila nag-aasawa, nakikipag-sex na po sila. 4 out of 12 Filipino youth has engaged in premarital sex. At ito ay pwede ring maganap sa February 14. Dahil nagiging malawak na po ang pwedeng magawa ng mga kabataan ngayon ng hindi alam ng mga magulang dahil sa social media. Pwedeng magsinungaling, ipupuntahan, may kakaibiganin, pero makikipag-date lang kasama ang kanilang mga kaibigan. Pero ang totoo ng mga kapatid, pwedeng magkaroon ng premarital sex ang mga kabataan o ang mga anak natin. Kaya mga kapatid, ang sex, kailangan malaman nila na hindi pa dapat ginagawa ng mga hindi pa kasal at hindi pa mag-asawa sapagkat ang sex ay regalo ng Diyos para sa mag-asawa. Ang sabi ng Hebrews chapter 13 verse 4 sa English Standard Version, "Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous." Number 2, teen pregnancy o yung tinatawag na early pregnancy. Yung nabubuntis agad kahit bata pa. Sa ayaw sa gusto natin mga kapatid, maniwala tayo o hindi, nagaganap to o nangyayari pagkatapos ng dating sa Valentine's Day. Kasi yung mga bata mapupusok, akala nila o pwedeng gawin yon kasi napakadami na nang gumagawa. Sa ibang bansa mga kapatid, talamak na ito. Sobrang liberated kahit sa bansang Pilipinas. Nakakalungkot man isipin pero yun ang katotohanan. Marami na pong gumagawa nito. Yung premarital sex, pagkatapos po nun, o early pregnancy na hindi pa naman dapat mabubuntis. Sa February 14 o Valentine's Day, marami pong nangyayari at nagaganap na ganito. Nabubuntis yung mga kabataan. At sa buong Pilipinas na lang, hindi na tayo lalayo kung ilan ang nabubuntis. Yung mga kabataan araw-araw, merong 7. 10 to 14 years old, nabubuntis na po ang mga kabataan. Araw-araw po, merong 7. 2019 pa lang po yan mga kapatid, hindi pa dyan kasama yung 2022. Kumbaga, mas lumalawak pa po yan dahil sa premarital sex at nagkakaroon po ng early pregnancy. Mga kabataan, mga youth, mga teen, mga young people, huwag nating mamadaliin ang proseso ng buhay. Enjoyin po natin yung oras natin, yung panahon natin. Marami pa tayong pwedeng gawin. Huwag nating madaliin yung hindi pa dapat nating ginagawa katulad ng sa mga mag-asawa. Lalo na ngayong Valentine's Day. Taon-taon ginaganap ito. Kung tayo nasa age na ganito, okay lang yan. Kung wala ka
wala pang girlfriend, boyfriend, okay lang yan, wag mong mamadalin. Kung ang karamihan nagsisex na kahit kasing edad mo, huwag mong gagayahin. Kasi mga kapatid, alam natin na ang sex ay hindi pa pumapasok ng kasal ay kasalanan, ang sabi ng Hebrews kanina. Pagsusulit natin sa Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Sa ibang bansa, talamak na po ito, sobrang liberated. Kahit mga bata, nakikipag-sex na. At nakakalungkot isipin sa bansang Pilipinas, minin natin hindi, ganito na rin nangyayari. Ikaw ay kabataan na Kristiyano, kailangan mong maintindihan, hindi pa dapat gawin ito. Hindi ka ba doyan? Kung yung iba marami nang gumagawa at ikaw hindi pa, corny ka. Hindi po. Hindi ibig sabihin na maraming gumagawa, tama. Di rin ibig sabihin na kahit mag-isa ka na hindi ginagawa yon ay mali ka. No, ang mali po ay mali pa rin. Tama ay tama pa rin. Salita ng Diyos hindi po nagbabago. Kung mali yon, mali pa rin po yun hanggang ngayon. Hindi matatawag na Diyos ang Diyos kung hindi siya makatwiran at kung siya ay pabago-bago. Kasi siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Pagkakaroon ng teen pregnancy or early pregnancy ay pwede nating maagapan sa pamamagitan ng patnubay ng magulang, ang patnubay ng salita ng Diyos. Isa pa sa mga resulta ng early pregnancy yung ayaw panugutan ng lalaki yung babae, yung batang babae. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan ngayon. Ipapatulpo yung lalaki, ipapatulpo yung magulang ng babae kasi parang hinayaan magsisimula ang disiplina sa loob ng bahay. Kaya wag na nating hayaan na yung mga teenagers natin gawin ang gusto nila. Kailangan pa rin nila ng patnubay ng magulang at kailangan nila patnubay ng Diyos. Merong pagpapala sa pagsunod sa utos ng Diyos at merong pagpapala sa pag-honor sa ating mga parents. Yan po tatandaan natin. Ang sabi ng Proverbs chapter 22 verse 6, ituro mo sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Pangatlo po, abortion. Napakalawak po ng percentage sa bansang Pilipinas ng abortion. Mga kabataang dabuntis na pinapa-abort at pinapalaglag ang kanilang mga anak. 75% of youth abort their own child. Abortion at yung tinatawag na infanticide, isang kasalanan po sa harapan ng Panginoon. Dahil sa pagkakaroon ng premarital sex, buntis, pero ayaw nilang ipagpatuloy po ang bata, magkakaroon ng abortion. Napakalaking kasalanan po niya sa harapan ng Diyos, ang pagkitil, pagpatay ng bata. Ang abortion ay pagpatay. Ang pagpatay ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Exodus chapter 20 verse 13, huwag kayong papatay. Lagi nating tatandaan, lagi ang tao gustong gumawa ng hindi pinag-iisipan. Laging gustong gawin yung mga bagay na hindi niya alam, ikasasama niya. Ang sabi ng Isaiah chapter 59 verse 7, nagmamadali kayong gumawa ng masama at mabilis ang kamay niyong pumatay ng walang kasalanan. Palaging masama ang iniisip niyo at kahit saan kayo pumunta ay wala kayong ginagawa kundi kapahamakan at kasiraan. Isa pa sa katotohanan, pagkatapos ng abortion, namatay ang anak, initil ito ng mga nag-a-abort, meron ding nangyayaring namamatay yung mismong nanay dahil sa abortion. Hindi masama na lumayo sa kasalanan pagkat ito'y hindi makakabuti sa atin. Labag ito sa kalooban ng Diyos, ang pagpatay, pagkitil, ang pag-abort. Pang-apat, oral sex. Maraming gumagawa rin nito at ang kala nila okay ito kasi hindi naman mabubuntis yung gagawa nito. At yung oral sex, ginagawa kahit ng mga kabataan. Ang oral sex ay kasalanan. Hindi nakalagay sa Biblia mismo yung salitang oral sex. Ang oral sex, mga kapatid, sa mga hindi pa nakakaalam, isang uri ng pagtatalik na hindi tama ang paggamit sa mga sex organ. Alam po yan ng mga matatanda at ng mga kabataan. Kasi talamak po yan sa online. Talamak po yan sa mga porn site, sa mga video. Hindi po nakalagay yung salitang oral sex sa Biblia na ito ay kasalanan. Pero yung root ng oral sex, kasi napanood mo, nakita mo, tapos gagawin nyo ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, ito ay kasalanan. It's pornography. Ang pornography is immorality. Ang root pa rin nito, very demonic. Sa lahat ng mga nanonood ng porn site, porn video, ang lahat ng mga porn star, nung sila ay nakakilala sa Diyos, ang kanilang mga testimony, napakadilim po at napakalungkot na pamumuhay ang kanilang naranasan. Pero sila ay nagpapasalamat sa Diyos kasi inalis sila doon. Kaya mga kapatid, lagi nilang sinasabi sa testimony nila, huwag na papanoorin yun. Ang oral sex, ang pinag-uugatan niyan ay kasalanan. Pornography. Dahil napanood mo, gagayahin mo. Hindi, mga kapatid. Ang sex organ ay dapat gamitin sa tamang pamamaraan. Hindi po dapat ginagawa ito ng mga mag-aasawa. Ganon din sa mga kabataan. Kasi marami nagsasabi, pag nag-asawa kayo, doon nyo na gawin lahat. Pero hindi po, mga kapatid. Meron pa rin boundaries pag nag-asawa na. Doon lang ako magpo-focus sa mga kabataan. Lalaki, babae, hindi dapat gawin ng oral sex. Meron rin, mga kapatid, yung tinatawag na withdrawal. Hindi nga kayo
kayo mabubuntis o hindi nyo mabubuntis yung inyong katalik, mga kabataan, mga youth na gustong mga tuwira at gustong gawin ito, pero ito ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Pakikipagtalik pa rin ito, mga kapatid. For example, condom din, gagamit po ang mga kabataan ito para mapigilan ng early pregnancy. Mga kapatid, kasalanan pa rin po ito. Kung sino man ang gustong mga tuwiran patungkol po sa usapin na to, kasalanan pa rin po ito. Hindi dapat ginagawa ng mga kabataan ang sex o yung tinatawag na withdrawal o gagamit ng condom. Marami kayong maririnig niyan. Mga may nagpapayo sa kabataan para mapigilan ng early pregnancy, gamit kayo ng control, withdrawal o condom. No, mga kapatid, hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Huwag nyong gawin ang sex, mga kabataan. Yun po ang naayon sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong makikinig sa mga pinapayo malayo dun sa kalooban ng Diyos. Pwede nating ikapahamak. Maniwala tayo at magtiwala tayo sa sinasabi mismo ng salita ng Diyos. Paggamit ng sex toys, mga kapatid, hindi po nararapat yan sa mga babae at lalaki. Hindi po dapat gawin yan. It's a kind of masturbation, sex toys. Merong gumagawa niyan, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Panahon pa lang Sodoma at Gomora, ginunaw iyon dahil sa doon yung pakikipagtalik ng babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pwedeng magkasakit at makahawa, mga kapatid, dahil sa pagganap doon sa same sex na ginagawa. Ng pakikipagtalik sa kapwa lalaki ay kasalanan. Ganon din sa babae at sa babae. Ang sabi ng Leviticus chapter 20 verse 13, kung isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, pareho silang dapat patayin dahil pareho silang gumawa ng kasuklam-suklam na gawain. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Kaya mga kapatid, hindi galit ang Diyos sa tao. Ang pag-ibig niya ay sa lahat ng tao. Ang gusto ng Diyos, huwag tayong mabulag doon sa kasalanan. Kasi yung kasalanan na yon ang nagiging dahilan kung bakit napakalayo natin sa Diyos. Isaiah chapter 59 verse 1 hanggang 2, makinig kayo, ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran. Ayaw niya makinig sa inyong mga dalangin. Store, date lang naman. February 14, kain lang, holding hands lang. Bakit naman tayo napunta dyan? Napaka-OA nyo. Kapatid, kaya ako po nasabi ito, it's a prevention. Yung information na ito ay hindi lang basta maging information sa atin. Magkaroon ng transformation sa atin. Alam natin ang last. Walang pinipiling oras, walang pinipiling lugar. Lalo na kung kayong dalawa lang nakakaalam ng lugar at dalawa lang kayong magkasama. Pinapaalala to ng Panginoon sa atin na mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mahulog sa pagkakasala at ayaw niya tayong mamuhay sa kasalanan. Huwag tayong mamuhay sa kasinungalingan na ini-inject sa atin ng mundo. Na naman narinig nating salita ng Diyos ay huwag nating pagwalang bahala. Baka merong nagsasabi sa atin na okay lang gawin natin, wala akong pakialam sa sinasabi niyang pastor na yan. Pero mga kapatid, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pinaparating ng Diyos sa atin na nagmamahal siya sa atin. Gusto niya tayo maligtas, gusto niya tayo makawala sa gapos ng kaaway. Romans chapter 5 verse 8 hanggang 9, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin at ngayon tinuri na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Ayaw niya tayong mapahamak at mapunta sa impyerno. Ang sabi ng Revelation chapter 21 verse 8, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang Diyos ay nagmamahal, kapatid. Gusto niya tayo maligtas, gusto niya tayo makaabot sa buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Nakatulong sana sa inyo po ang video na ito. Salamat po kung nakaabot kayo sa huling part na ito. God bless po. Kapatid, thank you kung nakarating ka sa huling part ng video ito. May tanong ka, let me know in the comment section, try ko sagutin. At kung may request ka na topic na pwede natin gawin sa susunod na content natin, let me know, lagay mo lang sa comment section. Kung may prayer request ka at nahihiya kang ilagay yan sa comment section, pwede ka makipag-communicate sa akin sa Door of Faith Church San Juan La Union na FB page natin. Meron din akong account na Gabbueno sa Facebook at sa Instagram. Huwag ka mahihiyan makapag-communicate sa amin, kapatid. At kung gusto mo pa ng mga ilang ministry na makikita dito sa Destino, dalaw ko lang sa Door of Faith Church San Juan La Union. Salamat, kapatid. Kung gusto mo rin makipag-communicate, mga donation na ibibigay sa ganitong larangan ng paglilingkod, pangangaral ng salita ng Diyos, free mga kapatid, at tayo tumatanggap ng mga ganyang bagay to expand the kingdom of God. Salamat. Mag-send na rin tayo, mga kapatid, ng mga details tungkol po sa donation, mga emails, mga GCash number sa description box. Salamat, kapatid. Hanggang sa susunod pagkikita natin. God bless po.